Ang senaryo po ng banal na ebanghelyo, ang Panginoon ay papunta sa Jerusalem, kung saan po magtatapos ang lahat. Kung saan po may sasakatuparan ng Panginoon ang kanyang misyon na siya ay iaalay, mamamatay sa krus at pagkatapos ay muling mabubuhay. At alam ng Panginoon na hindi niya hawak ang oras. Hindi niya kayang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga tao. Hindi niya kayang tugunan ang pangangailangan ng mga taong may mga karamdaman at mga request sa Kanya, lalo tigit sa mga pangangailangan ng mga tao. Kagalingan, pagpapahayag ng salita ng Diyos. He needed to find another group. At ito po, aside from the 12 disciples, ay meron siyang nag-iitong 72 disciples. At sa banal na kasulatan po, ang 70 ay very symbolical. 70 represents the fullness of redemption. 70 countries, 70 elders. At ito po ay naglalarawan ng kapunuan. Kaya naman nang i-assign po niya ang 72 ito, ay inasahan niya na sila'y magiging galamay niya para may pahayag ang salita ng Diyos, para magpagaling ng mga may karamdaman, at para magpalayas ng masamang espiritu. Batid niyang ang mga pinili niya, tinawag niya, ay may mga issues, may mga problema. But the Lord will handle even their doubts, their disbeliefs, their question, their confusion. At hindi niya hihintayin na marisolba pa ito. They were called by Jesus as they were to become agents of evangelization and agents of renewal and conversion of the people. Kaya lang binalaan niya ang mga disipulo na huwag magdala ng mga bagay na hindi nila kailangan. They needed to bring only what is essential. And what is essential is their faith in God. They need to believe in the divine providence na hindi sila pababayaan ng Panginoon. And they need also to cultivate that total dependence in God. Na saan man sila pumunta, sila ay hindi pababayaan at meron man silang tatanggap na mga tao. Well, the disciples knew very much that not all people will accept them. They are sure na hindi po lahat ay tatanggapin sila. Kaya sinabi ng Panginoon, kayo isinusugo ko kayo'y parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ibig sabihin, they will be met with opposition. They will be met with criticism, even persecution, and even death. Pero naroon ang pangako ng Panginoon na mananatili sa kanila ang kapayapaan, mananatili sa Kanya, sa kanilang lahat, ang espesyal na bendisyon. Kaya naman, patuloy na binigyan niya ng reminders ang mga disipulo na kailanman huwag silang matakot sapagkat sa kanilang lahat ang banal na Espiritu. Sinugo ng Panginoon ang mga disipulo ng dala-dalawa. Ano pong ibig sabihin? It symbolizes cooperation, coordination, teamwork. Parang katulad ng panalo ng Gilas kahapon. Sinukuan ko na po, Gilas China. At sa dami ng mga nasyon na ating nakalaban, 2 beses natalo ang China sa World Cup at Asian Cup. At ito po ay ngayon lang sila mapapalaban after 33 years for the championship game tomorrow against Jordan. At talagang iyak si Yao Ming, iyak ang mga Tsekwa sa nangyari.
Sapagkat panalo na, lamang na ng 20, pero dahilan sa teamwork at ng steady hand ni Brownlee, lamang ang kalaban ng Siam last 2 minutes. At talagang imposible nang manalo, iniwanan ko na. Hindi na ako nanood ng second half. Pagbalik ko, panalo na. Paano nanalo? Because of teamwork. Cooperation, coordination. Magaling ang coach, mas magaling dun sa nauna. Puro talo ang alam nung naunang coach na yon. Pero itong coach natin, talagang marunong makibagay, magaling magpalit ng tao, at ang mga players merong teamwork. At ito rin ang ginawa ng Panginoon. Dala-dalawan niyang sinugo ang mga disipulo. Ang ibig sabihin, kailangan nilang magkaisa. Kailangan nila ang teamwork para maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya naman, evangelization is needed. And evangelization is not only the task of the disciples. Tayo rin po ay tinatawagang maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Alam niyo yung sending of the 72 disciples is just, it can only be found in the Gospel of St. Luke. At ito po ay nagtuturo sa atin ng isang katotohanan, that proclamation of the Word of God is not only for Israel, but for all people. Yung 12 disciples being symbolized by Israel, the chosen people. Pero yung 72 symbolizes all people. Kaya nga tayong lahat ay tinatawagan ding magdala ng magandang balita. Marami po sa ating kating-kati ang dila, pero ang dalay masamang balita, chismis, marites, marimar, marisol, ayun, puro sulsol. Pero nakaligtaan nating magdala ng magandang balita. So we need not only bring the good news. The challenge is we must be the good news ourselves. Na tayo mismo ay maging mabuting balita ng Panginoon. We do not only preach the good news, we do not only bring the good news, we have to be the good news ourselves. Tayo ang magandang balita. Tayo ang magandang Biblia. By the witness of our lives, we can become a gospel to the people of God. Amen.